hatid ng kwentong ito. Lumalalim na ang gabi. Halika't samahan kitang manalangin para sa iyong pagtulog. Sampagita ho ba iyan? Oo, Pepe. At alam mo ba na ang sampagita ay sumisimbolo sa kalinisan at kabutihan? Kung ikaw ay aking tatanungin, Pepe, nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang sampagita? Opo, Tio Alberto, sapagkat malinis ang aking puso at nais kong gumawa ng mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Mabuti kung gayon, ngunit hindi lahat ay may puso at hangarin na sinlinis ng isang sampagita. Ano po ang ibig sabihin ninyo, Tio? Masyado ka pang bata, Pepe, at hindi mo pa mauunawaan ang lahat. Sige na, ipagpatuloy mo na ang iyong ginuguhit. Pero Tio, gusto ko pong malaman. Tio! Tio Alberto, sige na! Pagod na po ako. Hindi ko na po kayang tumakbo. Naghihina na yung mga paa ko. Aba, Pepe, kailangan mo mag-ehersisyo para tumibay ang katawan. Ngunit, Tio, pagod na nga ho ako. O siya, sige, isang ikot na lang at magpapahinga na tayo. Talaga, Tio? Bibilisan ko na ang pagtakbo. Ama, tila kay bigat naman ang iyong pinubuhat. Tiyak na kay hirap ng iyong trabaho. Tama ka dyan, Pepe. Ngunit kahit anong hirap ng iyong ginagawa, dapat mo itong mahalin at pahalagahan, sapagkat ito ang dahilan kung bakit maraming laman ang ating hapagkainan. Naunawaan mo ba ito, Pepe? Opo, Ama. Pagdating ng araw, nais ko rin po maging katulad ninyo. Tama, mas magiging mahusay at malayo ang iyong mararating kung pakikinggan mo ang mga pangaral namin ng iyong ina. Opo, Ama. Ito ay pumapaksa tungkol kung paano papahalagahan at igagalang ang mga kababaihan na tulad namin. Tama, katulad na lamang kung paano respeto at igalang bilang kapatid ng tayo. Lagi mong tatandaan, Pepe, na ang kababaihan ay hindi lamang basta minamahal, kundi inaalagaan at pinapahalagahan na pawang isang diamante. El perro estaba triste y con hambre. El perro estaba triste y con hambre. El perro movió la cola y la siguió feliz. La siguió feliz. La siguió feliz. Mahusay, Pepe. Un día fue al mercado, compró fruta, pan y leche. Perfecto! Mahusay! Tunay ngang napakabilis mong matuto, Pepe. Iyon ay dahil napakagaling na guro ng aking ina, Maestro Celestino. Siyang tunay hindi nakakapagtaka kung gano'n. Ayoko! Ayoko, ina! Ama! Ayoko kumakain sa ibang lugar! Ayoko kumalayo sa inyo! Tama na ang pangangatiran, Pepe. Patawarin na naman ng Panginoong Diyos sa iyong mga liguran. Kailangan mo nga mag-aaral sa ibang lugar. Dahil doon, mas maganda na yung magiging kinabukasan. Ngunit, ina, maaari naman ho kayong magtuturo sa akin dito sa bahay. Suna, Pasyano, tulungan mo si Pepe na magpapake ng gamit
ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang edukasyon sa Binyan. At dito, si Maestro Justiniano Aquino Cruz ang kaniyang naging guro. At matapos ang higit kumulang na 1 taong pag-aaral sa Binyan, kanya namang ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamantasan ng Ateneo Municipal de Manila na nooy pagmamay-ari ng mga Kastila. Sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dumating sa buhay ni Rizal, na itinuturing niyang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay, ang pagkabilanggo ng kanyang ina at ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Concha. Nananatili pa ring buhay at lumalaban si Jose, bagkus ay nagsilbi pa itong inspirasyon upang tapusin niya ang kaniyang edukasyon. Ngunit, dahil sa maliit na pangangatawan at huling pagrerehistro sa pamantasan, halos hindi natanggapin si Rizal sa Ateneo. Ngunit dahil sa tulong ng isang kaibigan, si Manuel Cerex Burgos, pamangkin ni Padre Burgos, ay nagtagumpay pa rin siyang makapasok sa pamantasan ng Ateneo. At dito, sinimulan na niyang gamitin ang apelyidong Rizal. Las humanidades estudian la cultura, la historia y los valores del ser humano, porque es importante conocer la historia y filosofía, cómo influyen las humanidades en nuestra vida diaria. Edmond Dantes Aete, in prison pendante, un long period. Tila sumasalamin ng aklat na ito sa matinding sakit na iniinda ng aking bayan. Kalupitan at pagpapahirap sa mga inosenteng Pilipino na ang nais lamang ay pantay na karapatan sa kanilang sariling bayan. Pagpatay sa mga taong sumubok lamang itama ang kabaluktutan ng Espanya. Ulo nila ang nagsilbing kapalit sa mga sala at paratang na pawang gawa-gawa lamang. Ang paglaya ng bayan ay siya ring paglaya ng mamamayan. Kung magpapatuloy ang